Alam mo yung pinakamaganda pagka-Pasko, hindi lang dahil naka-receive ka ng regalo, hindi lang sa nagbigay ka ng regalo. Meron pang isang pagpapakita ng pagmamahal pagka-Pasko. Yung ganito, uy, patawarin mo na si ganito, papasko, tapos magagalit pa rin kayo. Uy, humingi ka ng tawa dun. Papasko na, tapos kayo magagalit pa. Amen? Na-experience nyo yun? Na pagka Pasko, doon mo lang nagagawang magpatawad or doon mo lang nagagawang humingi ng tawad. Ayaw mong palampasin yung Pasko nang meron kang kaaway, meron kang kagalit. Bakit? Kasi yung simbolo kasi ng Pasko, pag-ibig. Gaya nga ng sabi sa John 3:16, ito yung na-receive kong mensahe kanina, galing sa Panginoon, ibinahagi ng aming pastor team kanina. For God so loved the world. Hindi niya lang sinabi na for God loved the world. No. For God so loved the world. Mahal na mahal niya talaga yung mundo, yung kanyang nilikha. At ang naging bunga ng pagmamahal na yon, alam niyo kung ano? That He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Na kahit tayong mga tao, hindi naman natin kayang gawin yun. Ibibigay mo ang iyong anak para sa ibang tao. Para sa mga taong makasalanan. Para lang maligtas yung tao yun, ibibigay ko yung anak ko. Kahit sinong tao, walang makakagawa na yun. Pero iba kasi ang ating Panginoon. Para lang maipakita yung pagmamahal niya, ibinigay niya yung kaisa-isang anak. Yun yung regalo niya sa atin. Hindi lang yon. Ano ang ibig sabihin ng regalong yon? Pag tinanggap mo na ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kasi ang gusto ng ating Panginoon. Tayo'y makasama niya habang buhay. At yung regalo niyang binigay, yun na yung ating Panginoong Kristo. Kung natanggap mo na yung mga regalo ng mga kapatid mo at mga mahal mo sa buhay, yung bang regalo ng Diyos, natanggap mo na. Kaya tanggapin mo ang kanyang regalo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Wala nang hihigit pa sa regalong yon na matatanggap mo. Amen. Kaya nga pagka Pasko, tayo ay nagse-celebrate ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi siya yung tagapagligtas. Isinilang na yung tagapagligtas kaya nagse-celebrate tayong mga tao. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, kung tinanggap mo na ang ating Panginoong Hesukristo, totoo bang nabuhay na siya sa puso mo? Kasi once na nabuhay siya, isinilang na siya sa puso mo, araw-araw ay Pasko. Kayang-kaya mo magpatawad ka, hindi lamang dahil Pasko, kundi sa bawat araw ay Pasko. Kaya mong magpatawad. Dahil lang isang tao na kaya magpatawad ay bunga lang ng isang pusong pinatawad lang din ng Diyos. Tayo ay pinatawad lang din ng ating Panginoong Kristo. Kayang Pasko sa iyo kapatid. Stay good and God bless. Amen.